نشوف. خلاص 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 كله شوف. Yo guys, check kamusta mga idol. So ay mag-update tayo ngayong araw ng ano ba yun? Webes mga idol, pasensya na kayo sa aking boses at medyo napalaban tayo ng concert kagabi. Sa birthday yan, budya yan, na ano ta. Namaos ako. Sorry mga idol, no? So grabe yung balita natin ngayon. Bago ang lahat. Oy, disclaimer muna. Wala, disclaimer ko yan. Sorry. Kahit na-pause tayo mga lods, alam nyo, ilalaban natin to dahil matindi mga news natin, mga idol, no? So grabe, sana, i-like nyo yung video natin, mga idol. Ayun lang ang pinaka-request ko dyan, syempre. At syempre, kung gusto nyo ng ganitong content, everyday update, di kayo nagpapauli sa crypto news, global news, mag-subscribe na kayo sa ating channel, mga idol, no? So grabe. Ito ang ating chart, grabe. Alam nyo, nagulat ako kanina kasi anong oras na ba ako umuwi? Alas 6 na ata ako mo na umaga. Sorry mga idol, no? Alas 6 na ako nakauwi tapos inasikaso ko pa si Boy WhatsApp. Tatya, nag-asikaso pa ako ng baon niya, inatid ko pa siya sa school habang zombie ako. Pero ayun, no? Nagugulat ako habang inaasikaso ko si Boy WhatsApp. Syempre, binuksan ko na yung PC ko. Nakikita ko yung chart, andito pa lang siya kanina. Mga alas 6. Alas 6, ayan, mga nandito, sabi ko, bumaba na siya sa 1.5, tapos nung nag-recover, sabi ko, sayang, di ako nakaposition dun kasi pinagmamasdan ko lang tapos, ayun na, nakita ko bumaba, oh my goodness, sabi kong gano'n, nahatid ko, syempre, kumbaga, pagkahatid ko sa kanya, natulog pa ako ulit so pagkagising ko, pagkasundo ko sa kanya, yun na, nakita ko na yung chances na to, yung opportunity na to, so nakapag-position ako banda dito, no? Actually, yung aking profit kahapon bago ako umalis, nasa $394. No, so ang nilagay ko lang na margin ngayon 94. So yung 300 iniwan natin. So ayan, may position ulit tayo ngayon. So far, ongoing profit natin is $31. Ang nito, ang liquidation nito 1.3. No, 1.3. So hindi na yan, hindi ko na papaabutin yan, baka maglagay ako ng lock profit mamaya pagkatapos ng ating video na to, news natin. No, so sinamantala ko lang yung pagkakataon na makaposition tayo dito. Alam niyo kung bakit na nagposition ako dito? Kasi gusto ko yung liquidation ko, although hindi ko naman siya papaabutin sa liquidation ko, gusto ko lang na yung liquidation ko under na sa 1.3. Ayan, kita niyo yan. Estimated liquidation price natin. Hindi ako nag-position dito niyan. Kahit na bumaba siya dyan, hindi ako nag-position kasi andito lang siya, yung liquidation ko nasa 1.4 pa din. No? Gusto ko, yung liquidation ko, bababa na siya ng 1.3. Yun, sakto. Pagkatingin ko kanina, nag-weak po, position ako ng long. So, hindi ko naman sinasabing papaabutin ko dyan sa liquidation, pero parang ano lang sa akin yun, parang self-satisfaction na yung liquidation ko under 1.3, no? So ayan ayun yung position natin. Alam niyo ba na sige, news na tayo news na tayo mga idol, kasi narinig na natin yung boses ng ating portfolio 'di ba? Ngayong umaga nakita niyo naman, pagkatingin niyo sa cellphone niyo, sa PC niyo, kulay pula, tas may boses yung portfolio niyo ganito خلاص خلاص كله شوف. Grabe, no? Nakakaiyak. Ako hindi ako umiyak na-excite ako. Ang ganda pa ng position ko. So, yung 300 dito, kung sakaling tawag dito, umangat na to, sabihin na natin kung umabot na ng 150, kasi nasa 29 pa lang. Halimbawa lang hindi ko sinasabi mangyayari. Kunyari lang na umabot ng 150 yung profit ko, maglalak na ako ng 100 doon. Tapos etong 300 na to, ipambubudega ko na yan, no? Baga,
bodega na yan, profit naman yan eh, di ba? So, ganun. Ay, babayaran ko pa pala si boss ng 50, hindi ko pa nababayaran yung binali ko sa kanya nakaraang araw. Imagine, 50 lang pala to. Taka, naalala ko na naman. 50 USDT lang pala to, yung hiningi ko. Ngayon, umabot na tayo ng almost 400. So, ayan. Magbubudega na tayo niya kung sakali lang. Pero kung abutin tayo, malungkot na naman tayo niyan. Diskarte na naman tayo. Okay? So, news na tayo. Grabe. Umabot ng halos, kala ko nga, abot ng under 70K. Yung mga 69 something, ganun, 69.9, 69.8, ganun. Pero hindi. Nauntog siya sa 70K. Mga lods, no? Ngayon, alam ko, nasa 72, 71. Ano ba siya ngayon? 71.2. Okay? 71.2. So, ayun yung presyo ng Bitcoin ngayon. Grabe, no? Ang daming na liquidate, mga lodi. Hindi lang kasi, ito, tingnan natin. Grabe to, mga lodi. Sa buo na to, crypto market na to. 130 billion wipe out from the crypto market cap in the past 24 hours. 130 billion, legit ba to? Grok, yan natin. The recent 130 billion market cap market cap pala to. Wipe out was driven by geopolitical tension, US-Iran escalation, a surging US dollar after Kevin War's Fed nomination, cascading liquidation exceeding 2.5 billion, and broader risk of sentiment from weak tech earnings and thin weekend liquidity. Bitcoin fell to 80K, triggering for sale. So maraming nagbenta siguro, mga nagkaroon ng fear. So grabe, ang laki niyan. 'Di ba? 130 billion dollars. Grabe. At sagutin nga, tanong natin kung ano yung sagot dito sa tanong niya. Where is all this money going? Never exists in the first place. You have a painting value of 130 years ago. Now it's worth $73. The money didn't go anywhere. It simply stopped being able to be sold for kumbaga parang nawala yung value. Parang ganun yung paliwanag niya. Market makers. So, ayan. Ayun sinasabi. So, grabe yung na-wipe out dito, mga idol, no? At hindi siya biro dahil hindi malit na pera yan. At hindi lang Bitcoin, pati silver. Silver crashes under $75, falling over 15% in a single day. Why is silver crashing now? Silver's crash below $75, down 15% today, follows a late January plunge driven by expectation of tighter US Fed policy under Trump, a stronger dollar, rising yields, and profit-taking after prices surge past $100. So, talagang may mga profit-taking talaga yan, mga lods. Kaya nagkakaroon tayo ng correction eh. Analysts see it as a correction, no? Ayan, di ba? Sabi niya eh. But volatility persists. Monitor Fed updates, no? Ayan, mga lodi. Normal lang yan. Pero yung baba kasi ngayon, talagang sobrang laki, no? At marami nagsasabi talaga, mukhang totoo nga na bear market na, sabi nila. Hindi lang Bitcoin. Hindi lang yung mismong crypto market, hindi lang silver, pati si Google. Google earnings down ng -2 after hours lang. Grabe naman yun. Ang laki siguro nun. 111.4 billion. Grabe. Ang laki ng mga pera nila, no? Grabe to, Ang taas na nito dito. Nasa 30 na kanina, di ba? Tama ba? 30 o 20? Bumalik na sa half. 50%. Check natin. Ayun na. Ganda niya, no? Mga idol, itong 50% na yan, ayan, aabutin niya talaga yan eh, mga idol. Ito, hula ko lang to, analysis lang, mga lods. Kasi may bungkus dito eh, no? Ng candle. So, pwedeng kunin niya yung bungkus ng candle niya yan, plus babalik na ulit siya dun.
Ganun lang yung tingin ko mga idol Ayan, hanggang dito sa dulo. No? So, titignan natin kung ano mangyayari. Ito na. Ito mga lods medyo negative to sa Bitcoin yung mga susunod natin mga news. At negative din sa kay MicroStrategy. Kasi yun yung ano ngayon trending ngayon yung MicroStrategy. Sabi dito, Stifel warns Bitcoin could drop 38K. Gravities yan mga idol. 38K. Stifel says Bitcoin could fall to 38,000 based on past cycle. Citing tighter Fed policy showing US crypto regulation, shrinking liquidity, and heavy ETF outflows, sentiment has sunk into extreme fear, showing waning institutional and retail interest. Grabe. So, naniniwala ba kayo na aabot siya ng 38,000 below 40K mga idols? Oh my goodness. 4 hours ago ang Fear and Greed Index natin mga lodi is nasa extreme fear tayo ng 12. Alam nyo, pag nakikita ko to na-excite ako kasi be greedy if everyone is fearful, and be fearful if everyone is greedy. So, nandito tayo sa extreme fear. Hindi lang fear, extreme fear. So, dito dapat tayo pumuposition Dito dapat tayo nagbobodega no? Pero syempre, discarding nyo yan. Sabi ko nga, hindi naman ako financial advisor. Huwag kayong masahin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coins. Mga idol, do your own research. Pero tignan nyo, nasa extreme fear tayo. Sa history, lahat ng sumusugal sa extreme fear nagpa-profit. Hindi naman sila bumibili dito sa greedy. Di ba? So, ayan Eto na. Nako, patay tayo dito. Breaking news. MicroStrategy Bitcoin holdings have now officially hemorrhage. Paano basahin to? Sorry mga lodi Unang-una, ang ibig sabihin niya is a person suffer. Tingnan natin sa hemorrhage. Hemorrhage. Akala ko naman may ibig sabihin sa crypto world do. Hemorrhage, di ba sa puwet yun? Yan, bigyan hemorrhaging in the night. Ito siguro isa isa. Expend money in a large amount in a seemingly uncomfortable manner. Diba? Hemorrhage pala yun. Tayo nakala ko naman may ibang basa ron. Alam ko niya, ayoko lang basahin ng ganun MicroStrategy, Bitcoin holdings have now officially hemorrhaged to a record 3.5 billion losses. Mga idol, negative 3.5 billion losses na. In just 4 months, the position has plunged nearly 40 billion, marking the number one most catastrophic collapse in corporate crypto history. Patay tayo dyan. Diba? Sabi nga dito mga idol, just look at this document. Michael Saylor spent 50 billion over 5 years buying Bitcoin, and he's now underwater. In fact, adjusted for inflation, he's down about 10 billion. Hindi na 10 billion. Ano billion ba? 10 billion na pala Most of his BTC was purchased with borrowed money, which has to be paid back. Things are about to get very ugly very fast. I talked about this more than a month ago. I warned you about the risk and why guys like him are extremely bad for Bitcoin. Poon pa naman nila si Michael Saylor. Diba? Yung mga maxi, sinasamba nila yung si Michael Saylor. Ayun yung poon nila They create centralization which goes against Bitcoin core purpose. Ponzi schemes always break eventually. Anyway, ayan, diba? Basta yun. Grabe. Ang inaasahan nila is babagsak yung MicroStrategy. Naku, mukhang magtatagumpay si Larry Pink ng BlackRock.
Pero sabi nga natin, sabi nga ni Michael Saylor, di ba, kahit bumagsak yung BTC ng zero, bibilin lang namin lahat ng BTC. Ganun yung sinabi niya, di ba? Kaya lang ang tanong kasi doon mga idol, yung iba kasing pinambili ni Michael Saylor doon is galing sa utang o inutang niya, which is kailangan niyang bayaran yun. Eh kung magsisiro yung account, paano niya babayaran yun pag siningil siya? Di ba? Hanggang kailan nila hintay na makabawi yung Bitcoin if ever? Halimbawa ngayon, binigyan kita ng 10 milyon, bumili ka ng Bitcoin. Di ba? O kaya pinautang ako ni FLM. Di ba? Pinautang ako ni Norman Gusgusi ng 10 milyon. Bumili ako ngayon ng Bitcoin, 10 milyon, talagang 10 milyon. Bumaba yung presyo ng Bitcoin ngayon. Ngayon, yung value ng Bitcoin bumaba ng 75%. So, yung 10 milyon ko na inutang, ang halaga na lang ngayon ng value is 2.5 million na lang. Eh, paano yun? Pag siningil na ako ni FLM, wala na akong pambayad. Ang ginawa ko dun sa nung bumaba yung Bitcoin, bumili ako ng bumili. Pero habang bumibili ako, nagkakaroon lang ako ng maraming Bitcoin, pero hindi na dadagdagan yung aking pera kasi bumababa yung Bitcoin, hindi siya lumilipad. Although alam naman natin na magbabounce siya, kaya lang ang tanong kailan kung sinisingil ka na nga. Alam nga naman sabihin ko kay FLM, boss, sabihin mo, kunyari pumunta si Casper sa Casper. Nasa bahay ko, Diablo, sabi ni Boss FLM, singil nga. Casper, sabihin mo naman kay Boss, wait lang, tayo kung mag-bounce yung Bitcoin. Kung mag-alala, mag-bounce yan. Habang tumatagal lalo pang bumababa yung Bitcoin ngayon, kailangan mong bayaran yung utang mo. Paano yung ngayon yun? Yung ibang nag-invest din sa'yo, nag-out na. Bahala ka na dyan, Jeblo, na. Wala ka na pala, iniiwan ka na namin. Kahit ano pang sabihin ko na, kahit mag-zero yan, bibilin ko yan. Bibilin mo nga, kaya lang, dadami yung Bitcoin mo. Ang tanong, yung value ba ng Bitcoin naangat? Para magkaroon ka ng profit o mapatunayan mo na tama ka, parang ganun. Maaari umangat, maaari makabawi ka. Pero ang tanong, kailan yun? Paano kung matagal? 4 na taon, 5 taon, kung hinisingil ka na? Diba? Ayun ang problema ni Michael Saylor, mga idol, no? Pero Bitcoin Maxi pa rin siya kung tutusin. Ito nga mga idol, sabi ko nga sa inyo 2000, yung Bitcoin bubble, si Michael Saylor, mga idol, no, is natalo ng 6 billion in a day. Balita yan, mga lodi, which is legit yan. Ngayon, sabi dito ni Jacob King, how it is started. So, sabi ngayon, and how is it going? Wait lang, Choy. Sige na, kuha ka ng kanin mo dun. Ulamin mo na lang yung hotdog dyan. Tanggalin mo, tanggalin mo yung mga ulam dun sa ibabaw ng kanin. Ayan. How is it going daw? So, dito daw papunta, 8 billion naman. Kung dati, 6 billion, ngayon, 8 billion in one day from Bitcoin. So, ang tanong, magtitiwala pa ba kayo sa kanya? I-invest nyo pa ba yung pera nyo sa kanya? Sa company niya ng MicroStrategy? Anong mangyayari? So, mainit ngayon ang mata at mga balita sa MicroStrategy dahil sila ang isa sa mga pinakamalaking holders ng Bitcoin o bumibili ng Bitcoin, mga loads, no? So, check muna natin dito kay DJ na check natin kung meron balita dito. Polygon announces due to market condition now identify as a side chain. Ethereum flip by market cap. Wala masyado. Ripple adds Hyperliquid to its prime brokerage. Alam niyo sa Ripple, puro good news lang 'Di ba? Puro good news lang. Kaya lang yung mga good news ng Ripple, yung good news sa XRP, hindi pa nagte-take effect. 'Di ba? Once na mag-take effect na lahat ng mga partnership adoption sa XRP, dun mo sila mararamdaman. Kaya lang, ang tanong din, kailan ba yan? 'Di ba? Ang tanong sa iyo, idol, gusto mo na ba siya mag-take effect?
Kasi ako parang ayoko pa kasi onti pa lang XRP ko. Ayoko pa siya mag-take effect eh. For me pero sa inyo siguro, yung mga matatagal na mga idol natin dyan, siguro gusto na nila no, na mag-take effect lahat ng adoption sa XRP, sa Ripple, kumbaga mag-live na lahat, no? For me, masaya nga ako ngayon dahil hindi pa nagti-take effect yun dahil nakakapag-bodega pa ako. Kasi once na lumipad na yan, hindi na siya babalik sa ganitong presyo. Hindi na siya babalik sa presyong $2, $1.4, hindi na siya babalik dyan. Yun lang sa tingin ko pag lumipad na siya. 'Di ba? Kaya ngayon, samantalahin natin kung ano yung mga binibigay sa ating opportunities. Ganun yung sa akin medyo siguro marami magalit sa akin, sabihin tagal na naming hold to gusto na namin pumaldo. Yan nga maraming may gusto, ang tanong nga 'di ba? Kung ayaw pa nga niya lumipad Kaya nga, kung may tiwala, kung alam niyo naman yung hino-hold niyo XRP, alam niyo yan, inaral niyo yan, kahit anong coins naman, inaral niyo Solana, at Cardano, inaral niyo, magtitiwala kayo sa research niyo. Kahit na bumaba pa ng bumaba yan, may excite lang kayo dahil makapagdagdag kayo dahil alam niyo yung research niyo o yung coins na bili niyo, may tira. Alam niyo na maganda, kaya niyo nga binili, kaya nga kayo nag-invest dun dahil ang ganda ng research nyo sa kanya di ba? Ganun. Sa akin kasi XRP, ang ganda ng pagka-research ko sa kanya. Sa akin lang yun hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP. Huwag kayong umasa sa akin dahil mamaya mali ako ng research, nadamay ko pa kayo. Huwag na kayo mag-research kayo yung sarili nyo. Ganun, di ba? Ito. Sa pato, may nangyari na naman sa XRP Ledger na malupit. Kahapon, February 4, 2026, opisyal nang na-activate ang tinatawag na XLS80 permission domain. May domain expansion pala XRP Ledger Mga lods nag-open ng domain expansion yung XRP Ledger. Malevolent Shrine. Amended sa XRP Ledger pagkatapos na maaprobahan ito ng mahigit 91% na mga validators o yung mga node nagpapatunay sa network kailangan ng 2 linggong waiting period. Pagkatapos maabot nawawala yung boses ko bigla sorry. Waiting period pagkatapos maabot ang required vote na 28 o higit pa sa 34 validators. Ano ba ang permission domain? Ano ba yan? Ayan ba yung ginawa ni Gojo na biglang lumupit yung paligid tapos tinanggal niya yung ulo ni Jogo? Domain expansion ba yan? Ito ay parang paglikha ng saradong lugar o control zone sa loob ng pampublikong XRP Ledger blockchain. Kasi, yun decentralized yun mga lods So, pampubliko siya, kumbaga. So, yung permission domain, parang gagawa ka lang doon ng sa inyo lang. Halimbawa, atin lang to gagawa tayong dito. Pero dito mahigpit. Kasi kumbaga, ito yung kalsada, di ba? Ito lang yung pagkakaintindi ko, pwedeng mali ako. Ito yung kalsada na dinadaanan, sa XRP Ledger. So, dito gagawa tayo ng isang way, Ito pa rin yung XRP Ledger, ito yung decentralized. So, ayan, public yan, kahit sino pwede dyan, mga idol. Pero dito sa way na to, may rules. Pagdadaan ka dito, pwedeng mga private yung mga dadaan dyan. Yung mga private transaction tulad ng bank to bank kasi yung mga bangko mas gusto nila na private yung transaction nila kasi para sa privacy ng kanilang mga kliyente kaya gagawa sila ng domain dito sila dadaan, parang ganoon yun mga idol sa loob ng saradong lugar o control zone sa loob ng pampublikong XRP Ledger blockchain. Hindi na kailangan gumawa ng hiwalay na private blockchain ang mga bangko o hindi ka nagagawa ng iba pang kalsada na ganun. Dito ka pa rin sa way na to. Kaya lang, gagawa ka lang dyan ng sarili nyo. Ganun. Ay, sorry. Asa na? Hindi ko makontrol si. Ayan. Diyan ka pa rin. Parang ganun. Hindi na kailangan gumawa ng hiwalay na private blockchain ng mga bangko o malaking institusyon sa halip. Pwede na nila iset ang mga rules kung sino lang ang pwede makilahok sa kanilang particular na transaksyon o serbisyo, halimbawa sa decentralized exchange o
DEX, lending tokenized asset at iba pa. Paano ito gumagana? Ayun, parang ganun sa pinaliwanag ko, di ba? Gumagamit ito ng decentral credentials, mga digital ID, o di ba, parang KYC. So, pwede lahat ng dadaan dito, naka-KYC na o may LTFRB, ang tawag doon sa sasakyan, di ba? O, dito kahit sino public, dito yung may mga card lang, ngayon para mga ganun. Di ba? Ayun, halimbawa, pwede lamang makipag-trade o makilahok sa isang particular na pool. Ay, ito pala, sorry. Gumagamit ito ng credentials, mga digital ID o patunay na verified na, tulad ng KYC, AML compliance. Halimbawa, pwede lamang makipag-trade o makilahok sa isang particular na pool ng liquidity ang mga account na may tamang credentials. Halimbawa, regulated banks, institutions. Kumbaga parang nga to sa mga big banks mga lods. Kaya nga solid pa rin yung XRP Ledger kahit sa mga bangko. Magagamit nila ng maayos. Liquidity ang account na may tamang credentials, regulated banks, institutions na sumusunod sa batas laban sa money laundering o terrorism financing, di ba? So hindi basta-basta makakapasok din yung mga transaction ng mga terorista o mga money launderer. Kaya naman, nalulutas ang problema ng risky liquidity, di ba? Halimbawa, pera mula sa hindi kilalang source o terrorist link funds. O, di ba? Sabi sa inyo na dati ay hadlang sa malalaking bangko para sumali sa on-chain trading. Bakit importante ito? Dati maraming bangko at institusyon, halos 300 plus. Yung sinabi ni Joel Katz o ni David Schwartz halos 300 plus na partnership ng Ripple ang gustong gumamit ng XRP Ledger para sa cross-border payment tokenized asset at on-chain trading, pero nahinto dahil sa regulatory compliance issue. Ngayon, pwede na silang mag-operate ng ligtas at sumusunod sa batas habang ginagamit pa rin ang parehong public ledger ng XRP. O yun na nga, na-open na kasi yun, yung ganun. Inaasahan na dito magsisimulang dumaloy ang bilyong-bilyong dolyar na volume araw-araw na dati ay nasa off-chain o private system lang. Malaking hakbang ito para maipasok ang institutional money, malaking pera mula sa bangko at funds sa XRP ecosystem nang hindi sinasakripisyo ang decentralization. O, di ba? Ang ganda nun, mga idol. Sa madaling salita, permission domain equals tulay para sa makakapasok ng ligtas ang malalaking bangko at institusyon sa XRP Ledger nang hindi nalalabag ang mga batas. Ito ang dahilan kung bakit excited ang maraming XRP supporters, lalo na daw si Jeblo. Malaking milestone ito para sa future adoption at potential na pagtaas ng utility at presyo ng bigas, hindi ng XRP. Diba? Sobrang solid, mga idol, no? Lahat halos ng mga balita natin sa XRP ang gaganda, pero hindi pa nagte-take effect ngayon, 'di ba? In the future sila magte-take effect. So ayun yung aabangan natin. Kaya nga napakaswerte natin kasi hindi pa lumilipad si XRP. Ayun yung sa tingin ko lang mga idol, laburahin ko na yung kalsada ko dito. No? Kayo mga idol, gusto niyo na bang lumipad si XRP? Baka kapag lumipad na siya, hindi na kayo makabili ng XRP sa mga ganitong price. 'Di ba? Ano sa palagay nyo, mga idol? Ako, sa akin, goods yung ganitong nangyayari, mga lodi, for me, no? Kasi makakapag-ipon pa tayo. Sabi ko nga sa inyo, pang long term tayo ito tapos na yung news natin sa mga crypto. Ito isa rin to sa mainit na news, mga idol, dahil ang daming gumagamit nito. Ang daming mga yumayaman din dito ginagawang sugol to lahat ng mga prediction markets, mga idol, tulad ng Poly Market, Kalshi, sa Pilipinas meron, nakalimutan ko yung pangalan. Parang mawawala na ata. CFTC has withdrawn a proposed rule that would have ban. Hindi. Ibig sabihin hindi mawawala. Tama ba pagkakaintindi ko? Kasi withdraw ng CFTC
yung propose na iban yung mga sports and political prediction markets, marking a clear reversal of the prior administration stance. No? So papayag na pala sila mga idol. 'Di ba? Di ba? So, sige, Tagalogin natin para mas maintindihan natin. Baka mali tayo eh. Ang CFTC pala, sorry, ahensya ng gobyerno sa US na kasiwa ng futures derivatives trading ay binawi na, yun nga, binawi na, no? Ang isang panukalang batas mula pa noong panahon ni Biden na magbabawal sa mga sports o political prediction markets. Ano bang ibig sabihin nito? Dati gusto ng lumang administrasyon na bawalan ng mga platform tulad ng Polymarket at iba pa na magbigay daan para sa pagtaya o paghula sa mga kaganapan tulad ng sino ang mananalo sa eleksyon, sino ang mananalo ng sa NBA, hanggang kailan kayo ng shota mo, ganun, no? May ganyan yun, napipredict nila yun eh. Tinatawag pa itong pro league o kalokohan ng dating pamumuno bagong CFTC chairman na si Michael Selig. Ngayon, binabawi na nila yung panukalang iyon. Mas pro-innovation na ang pananaw ng bagong administrasyon. Dahil dito, mas maluwag na ang daan para lumaki ang mga ganitong merkado. So, nako, for sure, dadami yung mga ganitong application. Sa Pilipinas, meron na nito eh. So, ibig sabihin, ang nangyari pala goods na sila, on the go na sila mga lodi, at titibay pa sila. Nako, Paldo Polymarket, taragis yan. Ang lupit. Alam niyo yung mga natin, mga programmer natin, kung may mga programmer lang dyan na magagaling, mga lodi, gumawa na lang kayo ng ganito. Yung prediction market application sa Pilipinas. Di ba? Kikita pa kayo. Kesa nagtatrabaho kayo sa opisina, nasayang yung talent nyo. Hindi, joke lang. O, ayan na. So, goods pala yung news na to, mga idol. So, ayan. Ayan yung balita natin ngayong umaga. Mga lodi, pasensya na kayo sa aking boses at hirap na hirap ako magsalita ngayon. Sana mamayang gabi medyo okay na yung boses ko. No? So, ang lupit, di ba? Bumaba tayo ng matindi. Pero, sana hindi kayo na-shake out. Kapit lang mga idol, lalo na sa mga may tiwala dyan. Tiwala lang mga lods, lalo na syempre sa mga hold yung coin na inaral nyo naman eh. Diba? Pag yung coins mo, inaral mo, hindi ka matatakot kahit saan pa siya mapunta. Kasi alam mo na kung ano yung mga plano nila, yung roadmap nila. At syempre, dapat medyo malalim kasi yung research nyo sa mga coins na bibili nyo mga lods eh. Hanggat maaari nga, tropahin nyo yung developers eh. Di ba? Uy, pare, yan. Ako nagpi-PM ako kay David Schwartz paminsan-minsan mga idol eh. Natanong ko lang siya, pero hindi niya ako pinapansin. Pero naglalabas ako ng samahan love sa kanya. Hey, Joel Katz. Kaya ganun ako. Tapos tatagalogin ko kay Grok, i-English niya na lang dun. Alam mong ano natin, dahil na, yaman ba talaga ako? Dito ako sa bansa ng pinakamaraming kurakot na politiko sa mundo eh. Makakaligtas ba ako dito pag nag-invest ako sa XRP? Wala, hindi niya ako sinasagot eh. Pero, okay lang kasi nalalabas yung sa malab ko sa kanya. Okay? So, ayan. Grabe. Sana enjoy nyo kahit nabagsak tayo mga idol. Huwag nyo na masyadong isipin yung boses ng portfolio nyo. Nakaboses ng Camel. Isipin nyo na lang na isa tong magandang opportunity para sa atin, no? So, ayun, kita-kits mga idol. Maraming salamat sa mga nanood, mga lods, no? Sana huwag nyo kalimutang i-like and subscribe. At syempre sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung link natin sa baba ng video natin sa description. Kita-kits mga idol, maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up?